Hi mga love, good morning. So today is Sunday, October 4. And katatapos nga lang ng anniversary namin ng partner ko last week, September 27. And nagkaroon nga kami ng konting salo-salo kasama ng mga kaibigan namin. And gusto ko rin magpasalamat sa mga iba kong friends na bumati sa amin last week. Sa nakiselebrate din. Maraming salamat. For the past 9 years, yung mga kaibigan kong yan is sila ba yung parang saksi kung ano yung mga pinagdaanan namin, kung paano kami nagsimula. So ayun, thank you sa inyo. And kung mapapansin ninyo, bago yung setup ko ngayon, meron akong table ngayon and gamit ko na rin yung ring light na bigay ng kapatid ko. Pero baka after this video is ibalik ko rin siya sa dating setup, mag-full setup na lang ako. Kasi itong table na to is patungan talaga to ng computer ko na bilhin ni Mayora sa akin. And nagalit siya kahapon. Hindi man nagalit, alam mo yung parang machine gun, nagtatarararat na naman siya kahapon. Kasi nga, parang mas gumulo yung bahay. Eh, kala ko matutuwa siya kasi nga ito talaga is para sa kainan talaga namin to. And kala ko matutuwa siya kasi kinuha ko, binalik ko na siya dito para gawin namin kainan uli. Eh yun, nag-ano siya kahapon, nag-ratatatat naman siya kahapon. And sabi niya, ibalik ko na lang daw dun sa patungan ng computer ko kasi mukha na naman daw akong kawawa. And bibili na lang daw siya ng bago, di ba? Ang sweet niya, pero may kasamang ratatatat yun. So, going back to the video, gusto ko lang i-share sa inyo yung itong bagay na to na pag binabalikan ko siya, actually ang tagal, ilang taong ko rin siyang hindi na nakita kasi nga nakatago lang siya. And ngayon ko lang uli siya bubuksan and gusto ko siyang i-share sa inyo since nga nag-celebrate kami ng 9 years last week. So gusto ko siyang i-share sa inyo para makita nyo rin yung mga kakornihan, yung kabebehan namin nung mga way back 2011. And siguro yung iba sa inyo, so ito siya. Tanan! Ayan. Actually, pati yung envelope nito, sobrang tagal na rin nito. Siguro, 7 years or 8 years na tong envelope na to. Binili ko siya kasi para sa isang lagayan lang siya. And siguro, yung mga iba sa inyo na nasa kasing edad ko, kasi I'm 32 na, siguro, ay, ang corny naman, ganyan-ganyan. Pero kasi, di ba, nung bata-bata pa tayo, younger version pa tayo nung sarili natin, di ba? Yung mga ganito kasi, di ba, parang unsweet. Corny siya, pero sweet. At saka, alam ko, yung mga high schooler natin, ginagawa pa rin yata to, or hindi na, more on cellphone. So, ito siya. So, ito ko siya sa inyo. Actually, ang dami niya, yan. 9 years ko siyang tinago. Mga iba't ibang... And dito pa, yung nakalagay sa may ano niya, sa may envelope niya, nakakatawa. When Our Story Begins. Reto 27. Yung Reto 27 kasi, Reynald, saka Angelito, tas number 27. Number 27. September 27, 2011. Tapos meron pa ako ditong kaya na nilagay. Kasabay ng bagyo ay ang puso kong umaapaw ang kasiyahan. Actually, ang dami niyang S. Hirap na hirap talaga ako sa S. Kasabay ng bagyo ay ang puso kong umaapaw ang kasiyahan. Diba ang corny? Pero dati kasi sobrang sweet pag may mga ganyan eh. Kasi diba dati hindi pa uso yung cellphone, Facebook. Though may Facebook naman na dati, pero kasi hindi katulad ng mga high-tech ngayon na cellphone na may enjoy ka talaga i-browse siya whole day. Dati kasi may mga magaganda naman ng cellphone pero hindi ka doon magtatagal. And ayun, nakakatuwa kasi tingnan mo ang dami. Ito, may relo pa. Sobrang luma na niya and hindi ko alam kung kailan niya binigay sa akin to. Ang tagal na. Tapos, di ba, pag kumakain tayo ng mga chocolate before, di ba, yan, tinatago ko pati yung mga tag na pinagbalatan. Di ba? So, it's from Blank Drug. Mercury Drug. 63.50. Hindi ko nga alam kung ganito pa rin yung presyo niya ngayon.
Nakakatuwa. Tapos may toothbrush. Siguro ito nung ano, nag-Remington Hotel siguro kami. Pwede naman siguro ito kunin, di ba? Kasi binayaran mo naman. Tapos, mga shakies. Ayan. Ayun, shakies na tissue. Iyon, dumi. Nakakatuwa. Diba? Tapos, meron din ano, Max na candy. Actually, itong mga to, hindi ko na siya maalala kung kailan binigay kasi sobrang tagal talaga. Tapos may ganito rin. Yung mo. Oh. Di ba? Nakakatawa siya balikan. Then, toothbrush ulit. Ito siguro sa ano talaga to. Hindi ko alam kung saang hotel to. Pero, ayun. Tapos, Boracay. Ito malamang to, pasalubong niya sa akin to. Kasi, first time ko mag-Boracay noong 2008, 2019, nung 8 years namin, and wala naman kami binili ganito. So, meron uling ganito, yan, putol na siya. Ay, hindi pala, kinakabit siya. Yan. Nakakatuwa. Tapos, ito, hindi ko alam kung ano tong gorillas na to, kung ano ba to, kung sombrero ba to, ano. Tapos, ito, nakakatuwa. Oo, tingnan mo. Second Mansari, Jesus Pansiteria and Tapayan, with Ma'am Lena, Jelan, ito, mga katrabaho na, si Sir Rog, saka si Angie. Yan. Second Mansari, ano to? November 27, 2011. Nakakatuwa. Hindi, 2012 na pala. Hindi. Tama, 2011 ang gulo ko. Tapos, ito pa, chocolate uli. Ano chocolate to? Ay, hindi, Magnum. Magnum. Diba? Nakakatuwa. Tapos, ito nung umuwi kami ng Pampanga. Pampanga to. Yan, mga bus. Tapos tingnan nyo, yung resibo, malamang to memorable to sa akin kung anong binili namin dito kasi tinago ko. And hindi ko na makita, burado na siya. Tapos, ito pa, isa sa mga kakornihan namin. I'm sorry. I hope you still love me. Diba ang corny, pero sweet. Sweet. Ako may gawa na ito. Ako na mas sweet kasi ako sa kanya. Kasi bungangera yun. Yan. I'm sorry. Tapos, nakakatawa pa, kahit yung mga picture na inis siya, kasi sobrang parang feeling niya, ang pangit-pangit niya. Kung naman gustong-gusto ko talagang tinatago. Tingnan nyo ito, inis siya sa picture na to. Hindi niya alam siguro na tinago ko. Ano pa siya neto? Bata pa siya neto eh. Siguro 2009 something yan or ano. Ano to? Wala to. Tapos itong picture na to, tingnan nyo, sobrang labo na nyo. Sa ano to? Sa Tagaytay, zipline. Kaming dalawa lang tayo. Diba, nakakatuwa pagka tinitingnan mo yung mga pictures, kasi sa mga letter, minsan sa mga ganito, yung mga chocolate, hindi mo na matandaan. Pero kasi ito, pag nakita mo yung mga pictures na ganito, parang magbabalik sa'yo eh, yung nakaraan, di ba? Kahit gaano katagal na, Tagaytay. Tapos ito, mga ticket. Sobrang tagal na talaga na ito. Wait lang. Ito is nung walang nakalagay. January 8. Walang year. Ano ulit ito? Kasi naman, pati itong lock and lock, binigay niya sa akin itong baunan eh. Kasi before, sa trabaho ko, plastic lang ginagamit ko. Uso yun eh, hanggang ngayon. Pag medyo tamad ka, na magdala ng malalaking baunan, sorry, excuse. Plastic lang ginagamit mo. Pero ito, binilan niya ako ng lock and lock na baunan before, di ba? Si Mayora kasi, sobrang sungit niya, sobrang tapang niya.
Pero sobrang attentive yan kung ano yung pangangailangan mo. Pag alam niya nahihirapan ka sa isang bagay, um, gagawin niya mas madali yung buhay mo. Parang napaka-responsible na partner talaga niya. Ito nga yung resibo, lock and lock. Resibo ng lock and lock. Ito, sa ano to? Eastwood. Tama ko, Eastwood. Binili niya to sa Eastwood. Tapos, ito naman yung pasimuno siya. Nung nag-end ko dun sa trabaho, end of contract, sa trabaho na magkasama kami, nagpagawa siya ng ganito, tapos lahat ng mga naging kaibigan ko doon, kaibigan niya doon, nagsulat dito. Ito is walang date. Ito, tinako ko pa siya, nakakatuwa, yung mga ganito. Guys, pagtsagaan nyo na ako, baka matagal tong video na to kasi ang dami talaga niya and nakakatuwa. Samahan nyo na lang ako siyang masahin. Kasi naman ito, D, I love you. Minsan lang siya maganito na mga ganito. Hindi talaga siya, sweet siya, pero hindi siya yung showy na katulad ko. And ayun yung isa sa bagay na nagustuhan ko sa kanya kasi ako napaka sweet kong tao. And parang yun yung bumabalance. Kasi parang pag pares kayong sweet, baka magmukha kayong mga pusa pag nasa mall kayo na naglalampungan kayo doon or what, diba? Well, hindi naman ako against kung pares na sweet yung dalawang tao. Pero para sa akin, yun lang yung bumabalance. Yung parang masarap sa pakiramdam pag may sweet ka pero matapang na partner. Parang, nakakatuwa. O, tingnan mo, ako nga yung nagsulat na ito una eh. Tao po, nandyan ka na ba ang baby ko? Bumalik na ba yung totoong baby ko na sweet at mapagmahal? Corny? I love you po, stay strong but still be humble and kind. Dito siguro nagkaaway kami. Kaaway kami. And sa sobrang tapang niya dati, talagang hindi yan mamamansin. Pero ngayon, hindi na ganun eh. More on bigayan kami. And siya, minsan nga, mas mapagbigay siya pagdating sa papansinin ka kagad. Ganun si Mayora. Sobrang na-appreciate ko siya doon. And ito lang yung reply niya, I love you. Diba? Corny, pero sweet. Kasi ito sa akin, diba? I love you, 27. Ang corny, pero nakakatawa. Ito, Salvatore, hindi ko alam eh. And kasi, alam nyo, nung naligaw ko kay Mayora, more on kami, pilas ng papel. Halimbawa, mag-iiwan ako ng papel sa order niya, good morning, kumain ka na ba, nag-almusal ka na ba? Parang yun yung way ko ng pangliligaw sa kanya. Tapos, nung nagre-reply siya sa mga notes ko, wow, may pag-asa, sabi ko. And doon nag-start, kaya dumami to kasi nagpapalitan na kami ng conversation. Minsan, sa locker, iniiwan ko sa locker niya, iniiwan naman niya yung sagot sa locker ko. And that time kasi, nagbibigayan na kami ng susi. So, halimbawa, may pagkain siyang, for me, halimbawa, opening siya, nauna siya kumain, minsan may pabiko siya, may pagkain siyang iniiwan sa locker niya, and kukunin ko na lang doon, binibigay niya sa akin yung susi niya. And, ayun, na-sweet talaga. Tapos ito, yung drawing na to, nakikita nyo ba? Drawing na to. Ito yung kauna-unahang stuffed toy na binigay ko sa kanya. Ano ba to? Magic, basta yung manika. Blue Magic, yan. Ang tawag namin dito si Baby Ow. Si Saint Bernard to eh. Manika ba yan? Basta yung mga notes na galit ka po ba daddy, yung parang ito, medyo nag-away siguro kami nito. Tapos ito yung mga reply, huwag kang magalit kung nagagalit ako sa'yo, tawa ko hindi ako stuffed toys, na walang karapatang di ba? Nakapalitan ng notes before, nakakatawa. Nasa I love you, yan.
Mga ganitong simpleng notes na salamat, your happiness will be my happiness. Salamat, Daddy. Nakakatuwa. Mga McDo, mga ano to, coupon, mga... Tapos ito, din naman, first time namin sa Mang Inasal, diba? Malabo na rin, wala na yung resibo, burado na. So, with my baby, I love you. Nakatuwa, hindi ko na maalala kung kailan yan, burado na. Then another receipt, pero burado na rin siya. So mga notes, mahal kong daddy, malungkot ako at yung man lang tayo nagkaroon ng time. Busy kasi masyado, mga gantong notes. Tapos, daddy, maraming salamat po dun sa pasalubong mo. Mahal na mahal kita, sana di ka na lang nag-abala mo. I love you po. Pwede mag-request, sabay ka mag-coffee break sa amin maya please. Tapos, nakakatawa din, ma-share ko lang. Ito si Mayora, totoo lang, ramdam ko lagi na gusto niya ako laging kasama. Parang may pera kami o wala, basta kasama niya ako. And gustong gusto niya na kapag kaya namin lakarin pa uwi, naglalakad kami. Ayun yung parang way of bonding namin. Kasi nga, wala kami minsan oras dahil pares kami may trabaho. Tapos may pera o wala, gusto niyang sinusundo ko siya. Basta sunduin ko lang siya, okay na sa kanya. Ayun, nakakatuwa lang. Pag may ganun kang partner na hindi dumidepende kung ano yung kaya mo ibigay, kung hanggang saan yung kaya mo ibigay, nakakatuwa. Tapos, wait lang, inom lang ako. Yun, nandito ulit ako. Tapos, ano ba? Dami. Tapos, alam niyo si Mayora, napaka-talented niyan. Magaling siya mag-makeup, magaling siyang mag-drawing sa mga art. Sabi ko nga sa kanya, hindi mo na ngayon, pero gusto ko makasama kita sa video ko. Pero gusto ko muna marami ng audience, marami na akong subscriber para parang nahiya kasi ako sa kanya, parang siya kasi support lang. And sabi ko, since konti pa lang yung subscriber ko, gusto ko pag marami ng subscriber, parang make-upan mo ako, mga ganon. And ayun, kasi sobrang galing niya mag-makeup. And maraming nagtitiwala sa kanya pagdating sa makeup saka sa art. And minsan tumutulong lang ako. And gusto kong maka-experience ng talent niya. Yung, though siya naman yung taga-gupit ko, ginugupitan niya ako lagi pag gusto ko magpakulay ng buhok. Kinukulayan niya ako ng buhok. And ayun, gusto ko lang siyang makasama sa video 1 sa mga susunod na sa mga susunod na video ko. And kinausap naman niya ako na sa ngayon, hindi pa siya ready humarap sa sumaganto sa mga video. And pero willing naman siya. And susupport niya lang muna ako ngayon. Nag-start pa lang ako. And ayun. Tingnan nyo ito. Drawing na to. Ang galing. Bigay niya sa akin to eh. Tapos another drawing niya. Yan. Yan. Ganda. Drawing niya uli. Ito kasi ano ko to eh, parang motto ko ba yun? Motto ko to eh. Never look down to anyone unless you're helping them. Motto ko to dati. Hanggang ngayon naman, di ba? Huwag ka mang husga o mangliit ng kapwa mo kung hindi mo naman sila tutulungan. Kung wala kang may tutulong, kaya, ala, my God, tinan mo ito, buhok.
Ito, ew. Tignan mo, buhok ko, nung unang gupit niya siguro sa akin, to first time niya akong gupitan. Ew. Nakatuwa. Hindi naman to ano. No, hindi siya ano, hindi siya galing down under. Kakatuwa. Ngayon kasi, si Mayora yung taga-gupit ko. Meron kasing time na hindi ako makapagpagupit sa barbero and sa kanya ako nagpagupit. At hanggang ngayon, pag may time siya, sa kanya talaga ako nagpapagupit. Yan. Ito siguro first time na to, nagupitan ako. Katuwa. Katuwa, ang daming ano. Mga kakornihan, I'm sorry baby. Please forgive me. Kasi ito, yung mga siguro nag-start pa lang kami nito and walang-wala kami. And sabi niya, happy birthday, pasensya na po, walang pera, drawing muna Yan. Alam niyo masarap kasi mag-grow, mag-grow sa isang relationship kapag napagdaanan niyo na lahat, kapag galing kayo sa wala, tapos unti-unti nagkakaroon kayo ng mga bagay na dati gusto niyo lang. Masarap mag-grow kasama yung ganong tao na alam mo na pag nasa taas kayo, tapos bumagsak uli kayo, nandyan uli siya. Kasi alam niya na eh. Alam niyo na yung kung paano i-handle yung hirap, 'di ba, ng buhay. Tapos kung paano yung sarap ng buhay, 'di ba? Hindi yan natatapos kasi sa sarap ng buhay. May time talaga na dadaan kayo sa mga struggle. And ayun, masarap mag-grow sa isang relationship na napagdaanan nyo na lahat. And ang sasabi ko lang, kapag dumating na yung tao na yon na alam mo na sasamahan ka sa hirap o sa ginhawa, especially sa ganitong relasyon, napakahirap talaga humanap ng relasyon na alam mo na same-sex relationship. Sobrang konti lang yung nagtatagumpay sa ganyan. And kapag nakita mo na yung tamang tao para sa'yo, huwag mo nang pakawalan. Kahit na may mga gustong manligaw sa'yo uli, di ba? Yung mga gusto lang panggulo, na merong bagay na wala yung partner mo, tanggihan mo yon kasi mahirap talaga yung ganitong relasyon, tapos sasayangin mo lang. Diba? Kumbaga, huwag ka magpadala sa emosyon mo, huwag ka magpadala sa gustong ibigay sa'yo ng iba. Diba? Focus ka lang sa relationship na meron ka, sa partner mo. Tingnan mo lahat ng mga pinagdaanan ninyo. Kasi from there kasi, diba, makiklear yung mind mo na huwag magloko, na yun, huwag magpadala sa kung kani-kaninong mga, diba, ito, isibo, burado na siya, sobrang tagal na niya. And ito pa, panyo. Itong kasing panyo na to, yung story na ito, natatandaan ko to nag-aaral ako nun sa AC City, pwede naman. Panggabi ako, working student ako, nag-aaral ako sa gabi, tapos sa umaga nagtatrabaho ako. So sobrang bilib talaga ako kay Mayora kasi binibigyan niya ng time yung puntahan ako kapag hindi ko kayang, wala akong time, siya mag-a-adjust. Ito, binigay niya itong panyo na to kasi naalala ko pawis na pawis ako nito Sobrang init kasi sa school. Hindi naman kasi air condition yung school. And pawis na pawis ako kasi from school, tatakbo ako to, alam ko, McDonald's At medyo malayo-layo. Malapit lang pero kung magmamadali ka kasi pagpapawisan ka talaga. And binigyan niya sa akin tong panyo na to with notes. Mansari kasi namin noon ito notes. Walang date, kaya hindi ko alam kung pang ilang mansari namin to. Mahal na mahal po kita, sana huwag ka nang gumawa ng mga bagay na ikakaaway natin I love you so much, Rito 27. Ito pa, hindi ko matandaan kung nag-away pa kami dito, pero malamang nag-away kami kasi sabi niya dito
At ang nakakatawa pa, yung mga away namin before, sobrang liit lang. And kapag may mga ganitong incident na nababasa ko ng mga notes, hindi ko na maalala kung ano yung pinag-awayan na namin yun. Kasi nga, sobrang ano lang niya, sobrang liit lang. Na pag iniisip mo siya, ano nga bang pinag-awayan namin? Hindi mo na talaga maalala, matatawa ka na lang. Ito. Tapos ito yung pinakagusto ko talaga sa lahat ng ginawa niya. Ito. Yan. Nakikita nyo ba yan? Ito ako, ito siya. Before kasi, sa dati kong trabaho, napaka-judgment ko. Siya nga lang nagturo sa akin manamit. Well, hindi naman ako passionista ngayon, pero kumpara dati, mas masasabi ko na maayos-ayos ako manamit ngayon. And dahil yun sa kanya, yung ano ko, pormahan ko. Mahilig ako sa pantalon, yan. Tapos jacket, kahit mainit nagja-jacket ako. Tapos yan. Tapos nakalagay dito yung mga pinupuntahan namin, napuntahan namin. Burger King, ito nga ICCT, cinema. Tapos ito yung sing-sing namin. Hanggang ngayon, andito pa rin siya. Doon yung sa kanya, pangatlong bili ko na kasi, Diyos ko, parang 1, 2. Pangatlong bili ko na, yung unang dalawa, winala niya. And napakahirap maghanap na ng sing-sing na ganito kasi nga, binili namin siya, siguro unang taon namin, nung binili ko to para sa amin. And twice niya nang nawala. And twice ba? Twice niya nang nawala. Pangatlong bili ko na. And buti na lang, meron mga branch ng binilang ko na ito na nag-uulit sila ng design ewan ko, every ilang taon. Basta yun. Pero mahirap na maghanap ng ganitong design. Yan, merong Toby's, McDonald's, Eldis Burger. Ito wala na nga to eh. Itong Eldis Burger sa amin to, sa Antipolo. Yung pag pumupunta siya ng gabi, hinahatid ko siya pa uwi. Nagba-burger muna kami and yun, sarado na siya. Ewan ko kung ano nangyari kay nanay. Nagsara na siya. Tapos ito, yung mga stuffed toys. Ito, si Baby Ow. Yan, stuffed toys ulit. Hindi ko na alam kung nasan yung iba. Tapos, ito yung jacket. Harley. Sandugo. Diba? Thus they are all witnessed in a happy and sad journey. Rate to 27. Gusto ko talaga to. Ito mga price tag. Tapos ito, napakahabang sulat. Palitan namin ng Congo. Tapos May 10, 2013 resibo sa Jayco. First time ko sa Jayco, Eastwood. Saka may mga lugar, kasi alam mo, napaka-late bloomer ko. Panganay kasi ako and late bloomer ako sa mga bagay-bagay. Kumbaga dati nagtatrabaho ako, trabaho, bahay. At ang nakakatawa pa, pag nagtatrabaho ako before, kung saan ako dumaan papasok, doon din ako, alam mo yung, di ba, kung ikaw yung, hindi naman abnormal ako, di ba? Kung ikaw yung parang normal na tao, or yung normal na kabataan ba noon, pag papasok ka, pag uuwi ka, syempre, sesegue ka sa ganitong lugar, iikot-ikot ka sa mga mall, mall pa yung dinadaanan ko. Ako hindi. Talagang kung saan ako dumaan papasok, doon din ako dadaan pa uwi. Kumbaga, isang daan na lang yung dinadaanan ko. Parang wala akong pakialam sa mga tabi-tabi nun. Ito nga, Twilight to. 2012. November 29, 2012. Ticket sa cinema. Nakakatuwa. Hansel and Gretel. Feb 7, 2013. Nag-aaway kami dito. Ang haba ng Paano mo nasabi na hindi kita mahal, na hindi kita sinuportahan? Sabi ko, sa akin galing to. Oo, sa ginawa mo, sorry kung wala ako, pero nandun ako, tinignan ko yung gawa mo. Sabi niya, alam kong naman, sabi niya ha,
Alam ko naman na ganyan lang lagi ang solusyon mo sa mga problema, ang iwan ako. Yun, before kasi, yung mga unang taon namin, yung problema ko talaga, pag topak ako, di ba nandito na kami sa Marikina, mag-aalsabalutan kami, pupunta kami ng, mag-aalsabalutan pala ako, tapos lahat ng gamit ko, ilalagay ko sa, minsan 5 bag, tapos bitbit, parang akong tanga, bitbit ko siya lahat, tapos, uuwi ako ng Antipolo, talaga, ang dami ko talagang dala, ayun yung topak ko talaga dati, ng mga unang taon namin, na sobrang hirap na hirap talaga siya sa ugali ko na yon. And talagang pinagtiisan niya ako. And ngayon, hindi na pumapasok sa isip ko yun kasi nakita ko rin yung ano, hirap niya eh. Na yung papala guys, kapag nahanap mo na yung taong kaya mag-adjust sa mga topak mo, wag mo nang pakawalan yan kasi ang hirap humanap ng taong sasabay sa topak mo. Yung iba, pag tinopak ka, sasabayan ka ng topak. So, pag nakahanap ka ng ganong tao, huwag mo na pakawalan. Sobrang blessing yun. And syempre, kung ikaw naman topaking ka kagaya ko dati, huwag mo naman samantalahin yung partner mo na maya ka tinutopa kasi lahat ng tao may hangganan. Hindi mo pwedeng sabihin natin na hindi niya sinasabayan yung topak mo o inuunawan yung topak mo. Pero pag iyan nabusit sa'yo at sinabayan yung topak mo, ay kawawa ka. Bandang huli, ikaw din yung magkakabul-habol. Kaya, yun. So, pag nahanap mo na yung dawan mo, huwag mo nang pakawalan, maging mabuti kang partner, and tingnan nyo. Tapos ano ba to? Tinan mo, sa sobrang pagtitipid ko siguro dati, o hindi ko lang alam kung gusto ko yung gawa ko talaga. Tingnan nyo, yung pangit. Rito, 27. Hindi kasi talaga ako artist. So, tingnan yung drawing ko. Mapapansin ninyo, ito yung working station namin dati. Diyan drawing ko lang, ako yung taga-abot ng order, tapos yung taga-kuha ng order. Bali dyan talaga nagsimula. Kasi hindi ko alam guys kung maniniwala kayo pero di ba sinasabi nila sa mga palabas na kapag nakita mo yung taong para sa'yo, parang makakarinig ka daw ng music, parang ganun. Ako hindi bukod kasi sa maputi na talaga yung partner ko, hindi ko alam, nung una ko siya nakita, parang sobrang liwanag parang nakakatuwa. Parang basta iba, parang anghel yung tingin ko sa kanya nung una ko siyang kita. Bukod sa maputi siya, tapos may liwanag pa dun sa area na yun. Hindi ko alam, talagang doon ako na-inlove sa kanya pagkakita ko sa kanya. Sobrang puti, tapos sobrang tapos sa dito nagsimula. May notes pa. To my one and only baby, happy Valentine's. From you, from my heart. Corny. Sito pa. Sabi ko, ako may sabi nito. Because of you, I am breathing. Because of you, I am living. Without you, surely I feel that I'm dying. I love you so much. Sabi ito, sa kanya galing pa. You are special, I miss you, I care for you, I love you. Katawa. Kasi ito pa, may binili siguro ko sa kanya, tapos iniwan ko siguro sa locker to. Sabi ko, mahal ko, kahit ito lang ang regalo ko, ikaw lang ang kakain nito ha. Huwag mo ito kainin sa coffee break. Para sa iyo lang yan ha. Madamot ba ang daddy? Hehe, para sa iyo lang kasi talaga yan, mahal naman. Di ba damot ko? Gusto ko siya lang kakain. Oh, ito, happy 3rd Mansari. So, October, November, December 27. Oh, tama, December 27, 2011.
Wow, 12:31 a.m. So, madaling araw ko to ginawa. Baby, happy third monthsary, mahal ko. Thank you for everything, baby, especially for the love. Thank you for teaching me simple things that I should know about life. Kung paano umorder at humingi ng tubig sa fast yun pa. Kung paano umorder at humingi ng tubig sa fast food. And how can I forget the first kwek-kwek that I ate in the sidewalk. Salamat. Before kasi, hindi talaga ako marunong. Sobrang pagka-late bloomer ko, na sobrang hindi na ako updated sa mga bagay-bagay. Kahit sa fast food, sa mga McDo. Sobrang hirap ng buhay nun. Hindi ako ganong nakakapunta sa mga ganong lugar. Parang para sa akin yung pera na gagastusin ko doon is bibigay ko na lang sa bahay. And ito, siya yung nagturo sa akin. And kasi sa mga dati ko rin karelasyon, sila, pag may mga gantong kakain kami, kumain naman ako sa McDo, pero sila kasi yung taga-order, alam mo yun, nag-aantay lang ako sa table or ako yung tagahanap ng table, tapos sila yung order. Tapos first kwek-kwek ko, meron mo kwek-kwek ka, 2011, mo, 2011 pa kung lang ako nakakain ng kwek-kwek. Masaya ako because I experienced those things na ikaw ang kasama ko. At alam ko na kahit ano pang gawin natin, basta magkasama tayo lahat, magiging perfect at masaya. Salamat baby, mahal na mahal kita. Ito ba, balikan. So, ang haba ng notes. Ito yung ano panahon na pagka day off ko, nagkukwento siya ng mga ginawa niya sa sa trabaho pag hindi kami magkasabay ng day off. Tapos, halimbawa, day off niya ng Tuesday, ako Wednesday. Ay, halimbawa, day off ko ng Tuesday, tapos siya Wednesday, edi wala ako ng Tuesday. Tama ba? Basta pag wala ako, nag-iwan siya ng notes para the following day, saka ko makikita yung ginawa niya, tapos babasahin ko lahat ng ginawa niya. Katuwa. Kasi ito ako may kawan. Salamat, your happiness will be my happiness. Thank you for making me laugh. Thank you for making me happy. You're one of the reasons why my stay here is worth it. Ulit na siya. Dami pa, tapos meron pa nito, flat tops, tapos resibo uli. Mahal ko, salamat sa spaghetti. Ito yung mga pamerienda ni Mayor. Yun, ang dami. So, another, cinema ticket. Starting over again, Feb 18, 2014. Malamang to nag-celebrate kami ng Valentine's. Resibo uli, nang wala ng ito, contract ko nun sa dati kong trabaho. Nag-start ako ng July 1, nag-end ako ng 2011. So, bakit September lang, July ako Sa totoo lang, yan si Mayora, ang hirap-hirap niyan ligawan dati. Talagang ang tagal bago niya talaga ako sinagot. July, August, September. Yun. Parang 2 months. Pinakiramdaman niya pa ako kung nararapat ba ako. Kaya nung sinagot niya ako, parang September, October, November. 1 month na lang. September. 2 months. 2 months na lang. Nag-end na yung contract ko. And ayun yung isa sa mga parang naging nagpatatag sa relasyon namin kasi di ba pagka hindi na kayo magkasama sa trabaho, nangyayari ito sa totoong buhay. Pag hindi na kayo magkasama sa trabaho, di ba doon nag-start yung nagkakahiwalay kayo. And ayun, buti na lang kahit magkahiwalay na kami sa trabaho, yun, stay strong pa rin kami. Gusto gawa niya to, Nald. Grabe, buti walang ipis dito sa loob.
To, mahilig ako sa mga ano, never look down to anyone unless you're helping them. Tsaka ito pa, people can judge us for what we are now, but for what we can be in the future. So, huwag nyo hayaang i-judge kayo ng tao ngayon, kung ano meron kayo ngayon. Ang mahalaga kung ano yung magiging kayo, diba? Pagdating ng panahon. So, ito lang yung mga bagay na feeling ko na bukod sa mga ibang importanteng gamit, ito yung, halimbawa, nagkasunog, ito yung bagay na talagang hindi ko pwedeng iwan. So, ayun guys, thank you so much sa pagsama sa akin, sa pagbulaktat na itong mga, ano na to, mga notes na to na napaka-importante talaga sa akin. And masasabi ko lang guys, hindi ko masasabi kung ano yung pwedeng mangyari sa amin in the future. Pero alam ko ngayon na sobrang saya namin at wala talaga kaming kahit anong problema. And pagdating sa mga third party, ito pa, before kasi kami mag-start sa relationship namin before, umupo kami sa sidewalk, tapos nag-usap kami na, okay, sige tayo na. Pero once na nagkaroon tayo ng third party, that's the time na maghihiwalay tayo. Bakit namin ginawa yung ganong klaseng setup? Para sa isip namin, hindi kami magloloko. Na pag alam namin, pag nagloko kami, ayun na yung end ng relationship namin. And nasa amin na lang yun kung gusto ba namin masira yung relationship namin sa paggawa ng mga ganong klaseng bagay. And until now, sa isip ko, sa puso ko, dala-dala ko yung usapan namin na yun. So, never sa puso ko na, sa isip ko na, iniisip ko na magloko. And I know naman na yung partner ko is ganun din. Na sobrang dami na namin pinagdaanan na siguro hindi darating sa punto na ganun. Na magkakaroon pa kami ng problema. Pero we can say kung ano yung pwede pang mangyari in the future nga. Kasi hindi naman natin alam. So right now, mas busy kami ngayon sa kung ano yung pwede namin gawin in the future. Kung mag-graduate na kami sa mga pabebe, mga pa-sweet moments. Busy na kami ngayon magplano kung ano yung pwede namin gawin sa future para pag tumanda kami, ready kami na magkasama pa rin kami. And alam nyo naman na yung gantong relationship, malabong magkaanak, pera na lang kung magkaampon kami. Pero wala sa plano kasi yun, and parang ayaw din kasi ng partner ko. So maganda na ready kami, prepared kami, na para pagtanda namin, kung sakali man na kaming dalawa talaga at kaming dalawa lang, maging ready kami. I really hope na yung mga gantong bagay is maka-inspire sa inyo. At kung single man kayo na nanonood ngayon, believe me, darating din yung taong para sa inyo. And sabi nga nila, antayin mo yung taong para sa inyo. Para sa akin hindi. Diba? Mali mo yung taong hinahanap mo ay tawag dito, darating. Inaantay mong darating sa'yo is nag-aantay din pala sa'yo. So, mas maganda na try mo rin maghanap, di ba? Kasi kung parang trabaho lang yan kung uupo ka, wala kang mahanap, di ba? Kaya trabahuin mo rin, di ba? Mali mo yung taong para sa'yo, inaantay ka lang din. So, ayun lang yung mga papayo ko. And ang bottom line naman dito ay sana naka-inspire ako sa inyo, straight people man or member din ng LGBT, na yung story na to is maka-inspire sa inyo. Alam ko yung 9 years, mababaw lang yan dahil may mga iba nga na more than 10 years. At marami pa kami dapat matutunan ng partner ko. And it takes two to tango. Talaga nagtutulungan talaga kami, ginagawa namin balance yung mga bagay-bagay. Kung kailangan mag-adjust ng isa para sa isa, hindi mag-adjust. Kung kailangan ko mag-adjust para sa kanya, mag-a-adjust. Parang from that na setup ninyo, magiging balance yung relationship ninyo. So, that's it guys. And I really hope na naka-inspire ako sa inyo. And if
bago ka lang sa channel na to, please subscribe to this channel. Pwede rin share and like. And press that bell button para updated ka sa aking mga susunod na video. And hopefully, on my next video, kasama ko na yung partner ko para mas masaya. So, that's it guys. Thank you so much for watching and see you again on my next vlog. Bye!